Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Oop, di ba? Kailan ba 'to kuha? Bata pa tayo nito, Hanggang ngayon bata isip. Okay, Okay. our topic today is He the Messiah? This is taken from the Gospel of John 7. Okay. So let us Pray. pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus moved about within Galilee. He did not wish to travel in Judea, because the Jews were trying to kill him. But the Jewish feast of tabernacles was near. But when his brothers had gone up to the feast, he himself also went up, not openly, but as it were in secret. Some of the inhabitants of Jerusalem said, "Is he not the one they are trying to kill? And look, he is speaking openly, and they say nothing to him. Could the authorities have realized that he is the Christ? But we know where he is from. When the Christ comes, no one will know where he is from." So Jesus cried out in the temple area as he was teaching and said, "You know me, and also know where I am from. Yet I did not come on my own, but the one who sent me, whom you do not know, is true. I know him because I am from him, and he sent me." So they tried to arrest him, but no one laid a hand upon him, because his hour had not yet come. The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Okay. Ang sa akin dito ay yung his hour had not yet come. Oh, Ano baka sabihin mo ang morbid ko, no? Mahilig kasi akong pag-usapan yung kamatayan. Yung iba, yan, yung kuya ko, ayaw niyan pag-usapan. Parang, ay, change the topic, change the topic. Ako kasi ngayon siguro dahil marami na rin akong nalalaman tungkol kay God, no? Tapos ito pa kaya, pinapakita din dito na may gusto siyang patayin, maraming attempt sa kanya, pero sinabi dito, tao siya, syempre, kahit ano, pwede siyang barilin di ba? Kasi katawan tao, kahit Diyos siya, di ba? Pero nakalagay, His hour has not yet come. So, tayo, um, parang para sa akin, ano yun it's a parang message sa akin personally na darating yung time na pagkukunin ako ni Lord, yun yung right time. So, kahit anong mangyari, siguro magkasakit, ano, pag hindi pa talaga time, hindi niya ako kukunin. Kasi sabi ko, Lord, kukunin mo lang ako pag ready na. Sabi nga na iba, we are not all ready. Yes, but yung ibig ko sabihin, yung time na kukunin niya ako, yun yung wala akong
kasalanan, o yung malinis yung espiritu ko. So, parang yan yung pinanghahawakan ko na pinagpipray ko lagi na yung hour, no? The hour will come. Ito has not yet come. Kaya hindi pa siya kinuha kasi hindi pa talaga time. There is a perfect time for everyone. Yun yung sa Yeah. akin. So, yun yung ano, kaya hindi ka na natatakot ngayon. Yes. Because you believe that the hour na kukunin na, babawiin na ng Panginoon yung iyong buhay na pinahiram niya, yun yung the best time Amen. para sa'yo, di ba? In terms of yung kanyang gusto sa atin, that would be the best time. Okay, so full of trust yun sa'yo na si Lord bahala ka na sa akin. Ako naman, ang pinili ko ay sent. Sent. Pagka ikaw ay sent, sinugo, pinadala, that means someone has given you the order o command. Inutusan ka. That means susunod ka dun sa nagpadala sa'yo. Alam mo kung ano yung iyong authority, alam mo kung ano yung ah, purpose mo. Yon. So, si Jesus, sinabi niya yon that I was sent by the Father. Yun, sinabi niya yon. Kaya, kasi mga tao parang nagdududa sila na siya nga ay pinadala ng Diyos Ama. Kasi ang alam nila na pagka yung pinadala na Ama, dapat hindi nila alam kung saan nanggaling. Alam nila eh. Alam nila kung saan nanggaling. Kaya nagdududa sila. So, personal reflection ko, I may also be sent. So, ako, napipil ko na yon. I was sent because very clear ang direction sa akin kung ano yung gagawin ko. O ngayon, example, sa amin, sa Commission on the Family talaga ako. Ang dami ko na inikutan and yet, sa katandaan ko, dito na ako napunta sa pag-accompany sa mga families, sa mga ikakasal, yan, ipag-prepare sa kanila. Sa bandang huli, yung sinabi niya, His hour had not yet come. Ibig sabihin, alam ng Diyos kung kailan niya ako kukunin, it is at the right time. I'm sure, kung pinadala niya ako, it must be at that Purpose. time when I have accomplished the mission. Yeah. Amen. So, Okay. okay. So, yung word na sent, pag sinabing sent, meron syempre, no, whatever it is, may pinanggalingan. Pag sent, di ba? So, tapos pag sinabing sent, pwede ngang hindi mo gusto o gusto mo pero pinadala ka eh. Ngayon, ang ano mo doon, parang bakit ka papadala kung walang purpose? So may purpose. Yes. O ngayon, alam mo na si God. Dito sa Bible, alam mo na si God ang nag-send kay Jesus. Just knowing that, ang laking ano nun sa atin. Ang laking hope, ang laking tuwala, mercy and everything. Knowing that Jesus was sent by God. Ngayon, ang inspiration naman sa'yo na ikaw din sa sarili mo, you feel you are sent. And I guess every one of us, we all have a mission. Yes. We are all sent kasi gawa tayo ni God. Yes. So lahat tayo, each one of us have a mission. Yeah. And then, sabi mo nga dito, because of the parable na to, lalong nagiging clear ang mission mo in your life. Amen. Okay. Good. So, ang message nga sa atin, na sabi ko na lahat tayo are sent. Lahat tayo are sent. At sana, dahil nabasa natin to, ano ang reaction ni Jesus? Kahit alam niya na maraming gustong pumatay sa kanya, sumugod pa rin siya. So, hindi naman siya syempre nagsisigaw doon. So, silently, parang ordinary lang. Pero,
hindi siya nagtatago. Mm. Hindi siya natakot. Mm. Kasi alam niya, ang nag-send sa kanya si God. Yeah. What more Mm. tayo, di ba? Na si Jesus yun God yun. Tayo, mahal ni God, binabantayan tayo ni God, anak din niya tayo. So when we feel and we believed in our heart that we are all sent by God, mawawala yung takot sa Yeah, atin. yes. Minsan, para kala mo matatakot ka, pero hindi, no? Mawawala, yun na nga yung milagro doon. Mm. Kasama yun. Sa Yeah. pagpadala ni God sa atin, kasama din yung grasya Mm. para matupad natin yung mission na Yes. gusto niyang ipagawa sa atin. Yan. Yan. Yan na rin ang nakikita ko na message sa atin. Ngayon, ang dagdag ko lang, siguro, when we believe that we are sent, kailangan talaga natin mag-focus doon sa purpose na binigay sa atin ng Panginoon nung tayo ay pinadala or sinugo. So, yung purpose na yun, we have to, parang sabihin natin, we have to do it the whole heart, whole strength, whole mind, whole soul, and whole everything. Talagang punong-puno ng pag-aalay. So, it needs some sacrifice. At saka, huwag matakot because God will protect us until the purpose is accomplished. Yun. Yeah. Kaya nga, ano man ang may mga magagalit sa ginagawa mo because of your fidelity doon sa kanyang gustong ipagawa sa atin, huwag tayong matakot. Pwedeng may magagalit talaga sa atin. But we have to move on and fix our eyes on the purpose that we are sent. Yes. Yeah. Actually, pag nakafocus ka talaga dun sa mission mo, kahit ikaw mismo, mapipigilan mong galit. Oo. Kasi, ang priority mo si God Oo. Kakainin ko na lang yung pride ko to make God be the center of my life. Kasi pag may pride, lahat naman tayo may pride, syempre, no? Yung pride na parang tama ako di ba? May ganon Pero yan yung test. Mahirap na test na i-give up. Kasi bababa ka Pwede nga sabihin baka isipin bobo ako. Yeah. O kaya baka sabihin tahimik ako, wala, tabeme ako. Kasi ganun diba? But if God is your life, si God, inisip ba niya yun? Pinako siya sa krus. Kaya pag pinako sa krus nung time noon, siya yung pinakamababang kriminal. No? Sino siya? Si God siya. Tayo, dahil lang sa mga sinabi sa atin o ginawa sa atin, susugurin natin yung kaaway natin o sasama ang loob natin, itatanim natin. Sino ang pinapasaya natin? Masaya kaya si God? Pag ang kalooban natin ay may galit, masaya ba si God? Pag yung hindi tayo, wala tayo sa peace, di ba? Kaya nga, parang sinuwala mo yung brasil, lulunin ko na lang kahit alam kong ako tama para kay God. Now, pag nagawa mo yon no? Nilulun mo na lang para kay God, lalabas yon sa makikita sa mukha mo kasi may iba sinabi, ay, ginawa ko to para kay God or nalulun ko na. Pero may galit ka pa rin. Magkakasakit ka, may stress ka, di ba? Ikaw rin yung talo. So, isipin mo na lang sino ang nakatawa pag galit ka. Kahit sabihin mo pang tama ka. Yeah. Di ba? Kaya alam mo, kaya ako sinasabi yan kasi dumaan ako sa maraming akong ganun nangyari sa akin. Sinwalo ko. Kasi gusto ko lang ikwento. Merong time na talaga nung nag-exam kami, may lumapit na sa akin. Sabi, Malo, ano ka ba? Ay, ito na nga yung mga sagot, nandito na. No? Tapos ako talaga, sabi ko, Lord, ayoko talaga kasi ayokong mag-cheat. Talagang hindi talaga. Ay, syempre, as usual, talagang bumagsak nga ako, no? So, naano ako noon, talagang, hindi ko alam kung
kay Lord ako Yeah. mainis o sa tao. So ano, but I have to really, nagmuni-muni talaga ako. Kaya ngayon, siguro, kung magagalit man ako o meron akong kaingsan, syempre tao ka lang, no? Mm. But perhaps I will make sure na si God yung Yeah. mananalo. So, is talagang kakalimutan. Wala. Basta Lord, that's Uh, part of life. And I'm for you. So, ikaw nang mag-ayos. yeah. Parang ganon. Okay. So meron lang ako sharing. Kasi itong sharing ko, I believe ito ay para dun sa mga taong na na-embrace na rin nila yung kanilang mission. They believe that they are sent. Para sa inyo ito. Kasi nung bago ko pa naramdaman na ako ay pinadala talaga, kung saan-saan akong organization napunta, yung tinatawag natin transparochial, di ba? Tapos merong maliliit na grupo na ano rin sila, mga religious group din, mga prayer community. Tapos, finally, napunta ako sa simbahan. And this is where I realized na ito pala talaga ang mission. Kasi Mo. ang daming problema na na nabuksan sa isip ko yung problema ng family. So, yung time na yon, ang nagsimula yung call na yan nung inintroduce sa amin yung Amoris Laetitia ni Archbishop Garcera doon sa Don Bosco Center of Study. Tapos sabi, ang challenge at the end of the seminar, ang tawag sa inyo, di ba? Na gagaling kay Pope Francis is to create an accompaniment program Mm. sa inyong parokya. 2016 po yun. 2016, November. o mga kwan nun, parang naramdaman ko agad yung calling na yon. So, sinumulan namin. Nung sinimulan namin, that is the time na kaming dalawa lang talaga ang nandun sa Commission on the Family. Senior at PWD. Ayun. So, inumpisahan namin yon ng even as, ibig sabihin, we try to think about it. Tapos sinabi namin sa pare namin at pumayag naman siya. Yeah. Binigyan kami ng support, may room, di ba? Ganon. Actually, kaya naman kami din yung nag-start. Kasi kami yung nasa Commission on the Family. Kami po yung commission leaders. Kaya we were there na parang talagang gagawin dapat ng ano yan, ng COF. So kaya naman nandun kami. And then yon. Hindi pa namin talaga alam na Mm-mm. ano yon, na yun yung calling namin. Oo, hindi pa. Pero napakahirap nung simula. Kasi this is the time, parang merong mga pare na medyo ano sila, parang medyo hesitant, no? How we can do it. Kulang pa sa resources, paano paano mag-ooperate. So, ginawa namin lahat at we have started on the same year, mga bandang November. November nag-open tayo. November, no? Ay konti lang kami talaga, And wala mga pondo yun, siyempre, ano lang, simple lang lahat. Okay, ito yung aming mga unang experiences. Siyempre, meron Kasi- kaming superior. So, ang parish priest ang aming sinusundan. So, there are times na siyempre kung ano yung gusto namin, parang hindi ganun ang anong parish priest, ano? Hindi agad ganun. Kasi And hindi the pa rin others, yan. and the others na ano, parang maraming mga parang nagdi-discourage kami. Yon. But we continued on. Tapos nagpalit na nga ng mga parish priest na unti-unti nagkakaroon talaga ng support. Ang sa amin lang, total hindi naman tayo pinagbabawalan, ano? Mm-mm. So, sunod tayo kung ano yung one because that would be the will of God. Sunod lang kami ng sunod kahit na minsan parang hindi kami nag-agree, no? Ngayon, alam mo, yan ang isang nakita natin Oo. that somebody pinadala ka, nagpadala rin siya na mag-guide sa iyo. Di ba? So, we believe in that na kung halimbawa ang nasa simbahan kami, siyempre susunod kami dun sa sa pare. And
that yielded good fruits, no? Doon para kaming pinaramdam sa amin na tuloy-tuloy kayo. And the time will come that you will truly understand it. Anumang hirap, anumang mga obstacles will not affect you anymore. Yeah, yan yung ganyan nararamdaman namin. So meron talagang minsan may magagalit sa iyo, no? Na parang hindi ka nakikinig. Although, ito ay nakakatulong din sa amin because this is a guide. Ito ang aming ginagawang reflection. This is the guide that directly kay Jesus nang gagaling yung aming sinusundan. Like si Jesus, no? Si Jesus, alam naman natin. Tayo, alam na natin. Pero nung time na hindi naman nila alam na siya yung Savior. At yung mga Pharisees noon, alam nila na sila talaga yung pare. Pagkatapos si Jesus, may mga sinasabi nga siya na, I am the Son of God, ganun. So talagang nagagalit sila kay Jesus, di ba? Pero tingnan natin, ano ang reaction ni Jesus? Wala, di ba? Hindi siya lumaban, nahuli siya, hanggang sa napako siya. At ano yung sinabi niya? Father, last words niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Imagine, kaya tayo, pag may nagagalit sa atin, imbis na magalit ka, no? Sabihin mo, Lord, forgive us. Kasama rin kami. Kasi na feeling namin, nasaktan namin ang isang tao, dalawang tao, kung sino man. Dahil hindi namin alam, hindi namin to kagagawan. Demonyo yun. Hello, di ba? But we ask for God's forgiveness. Yeah. And if we do that, sigurado naman magkakaroon tayo ng peace. Yeah. Kasi when we ask God for forgiveness, tapos ang sinabi mo, we do not know what we are doing, kasama rin kasi kami, tao rin kami. Tapos yung kung meron man kasama rin siya. Nag-forgive ka, di ba? So, ang ganda, di ba? Talagang nakakabigay ng pag-asa sa atin. Yeah. Na kay God lang Okay. talaga tayo Yeah. magtiwala. So, ano natin ngayon, pahinga tayo ng Saturday and Sunday. So, we'll see you again on Monday. Yes, advance happy birthday, Kuya Gad. Yeah. Blow out. Yeah, okay. See you again on Monday. Yes.